Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, isa na namang kasaysayan ang aming itatampok sa linggong ito. Liham kasaysayan na kapupulutan ninyo ng aral sa buhay. At ngayon mga kaibigan, narito ang unang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Delia dito sa ating dula. Love and Memories. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalan kong Delia. 27 taong gulang, may asawa at anak. Nais ko ring maisadula sa radyo ang aking karanasan sa pag-ibig. Ganito ko po sisimulan ang lahat. Magandang gabi sa inyo, Mang Ikong. Ay, magandang gabi rin sa iyo, Dek. Napasyal ka. Ano bang kailangan mo? Kung po sana, Mang Ikong. Pwede ko humang dalawin si Delia para makapagkwentuhan kami kahit sandali lang. Oo naman, pwede. Basta magpakatao ka. Kausapin mo siya. Pero huwag mo namang puyatin, ha, Dick? Opo, Mang Ikong. Basta masabi ko lang po sa kanya ang sadya ko ay hindi na po ako magtatagal. Ganun ba? Nandun yata sa balkonahe. Puntahan mo na lang siya doon at nagpapahangin. Opo, Mang Ikong. Huwag po kayong mag-alala. Magkwentuhan lamang po kami saglit. At saka ako sabihin sa kanya gusto ko at uuwi na po ako. O sige, pumasok ka na dyan sa bahay at mag-usap na lang kayo doon sa may balkonahe para hindi siya nag-iisa doon. So blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Sana maunawaan mo ako, Delia. Kung sakaling naistorbo kita kahit sandali. Bakit, Dick? May kailangan ka ba? O sige, sabihin mo. Handa akong makinig sa'yo. Pumunta ako rito, Delia, para sabihin sa'yo na gusto kong manligaw. At nagpaalam na ako sa itay mo. Ganun ba? Dick, sana wag mo na akong pag-aksayahan ng panahon. Marami namang babae dyan na masigit pa sa akin. Ha? Anong ibig mong sabihin? Kasi ayaw ko pang magpaligaw, Dick. Dahil may mga pangarap ako sa buhay. Nakikita mo naman ang hirap ng buhay namin, hindi ba? Gusto kong mabigyan ng maginhawang buhay ang aking mga magulang. Kaya pakiusap, ibaling mo na lang sa iba ang iyong pagmamahal. Delia, kahit ganyan ang sinabi mo sa akin, hindi ako nawawalan ng pag-asa. Maghihintay ako kung kailan ka tatanggap ng maliligaw. Basta, hayaan mo lang sana akong dalawin ka dito. Ano? Wala akong magagawa kung yan ang gusto mo. Pero, ang masasabi ko lang, hindi pa ako handa para makipagrelasyon. Sino ba yung kausap mo kanina, Iko? Parang ngayon ko lang siya nakita. Ay, si Dick yun, anak. Nagtrabaho yun sa Maynila. Pero nagsawa yata, kaya bumalik siya dito sa lugar natin. Ay, ganun ba? Ay, alam ko na ang sanyaya kay Delia. Sigurado na manliligaw yon kay Delia. Wala tayong magagawa dahil gusto niya ang anak nating dalaga. At si Delia lang ang makapagdidesisyon kung tatanggapin niya si Dick. Ay, sa bagay.
Di naman natin pwedeng diktahan ang anak natin kung sino ang gusto niyang tanggapin. Eh, pero pwede natin siyang gabayan para hindi naman siya magkamali sa lalaking mamahalin niya. Baka sisihin pa tayo. Ay, tama ka, Iko. Kaya hayaan lang natin siya na pumili ng kanyang mapapag-asawa. Ay, oo, anak. Pero kung may makita tayo na maling ugali ng lalaking pipiliin niya, kailangan na pagsabihan natin para hindi siya masaktan. Bes, mabuti naman naisipan mo na pumunta rito sa bahay. Ano bang kailangan mo? Magpapasama ka bang maglakwatsa? Hindi naman, Bes. Gusto ko lang may kausap dahil natapos ko na ang gawaing bahay. O ikaw, baka gusto mong gumala, pwede naman. Oo nga, Bes eh. Kailangan na magpalamig tayo. Kaya pwede tayong pumunta sa bayan at maglipot doon sa mall. Nalaga nating punupuntahan. Sige na nga, para malibang naman tayo dahil sa mga gawaing bahay na hindi natin maiwanan sa araw-araw. Kaya iimbitahan kita. Ay naku, Bes. Wala na yatang pag-asa na guminhawa ang buhay natin. Ano kayang paraan para makamit natin ang ginhawa? Ano pa? Di maghanap ka ng manliligaw, yung may kaya, para matupad ang pangarap mo na maginhawang buhay. Pwede naman yan, Bes. Kaya lang, sino kaya ang papansin sa akin kung mahirap ang buhay ko? Siyempre, ang iisipin, di yung pera lang ang habol ko. Bes, hindi natin alam ang kapalaran natin, ano? Malay mo, kung manalangin ka sa Diyos, ibibigay niya sa iyo ang hiling mo, o di matutupad ang gusto mo. Sa bagay, tama ka, Bes. Kaya yan ang gagawin ko. At sana, makamit ko ang pangarap ko sa buhay para matulungan ko ang pamilya ko. Manny, pakiusap naman mo. Sana pag-usapan natin kung kailan mo ako pagkakasalan. Huwag kang magmadali, Claudia. Dahil busy pa ako sa aking negosyo. Kailangan ko munang makapag-ipuhan para sa kinabukasan ng magiging pamilya natin. Kung kasi Manny, kaysa West lang, para sigurado ako na hindi mo ko iiwan. At ilang beses mo kung, ibig kong sabihin, binigay ang sarili ko Hindi pa pwede sa'yo. yung sinasabi mo eh. Huwag mo nga akong istorbohin para makapag-isip ako. Kung naman, sana pagbigyan mo lang ang pakiusap ko, Manny. Dahil kung mabuntis ako, magagalit ang mga gulang ko eh. At saka, wala na akong may pagmamalaki dahil nakuha mo na ang pagkababae ko, no? Hindi pa mangyayari yan na mabubundis ka, Claudia. Hindi ba may usapan tayo na gumamit ka ng kontraseptibo para hindi ka mabuntis? Pero kinakabahan ako. Kailangan ko ang patunay na pagkakasalan mo ko at hindi mo ko lolokohin. Kailan tayo pagkakasal, Manny? Claudia, pananagutan ko naman yung nangyari sa atin. Basta huwag ka lang magmadali. At huwag mong pangunahan yung desisyon ko para hindi ako mainis sa'yo. Manny! Naku, friend! Kailan kaya darating ang swerte natin? Medyo nainip na ako eh. At di pa tayo nakakaahon sa hirap ng pamumuhay. Alam mo, Bes,
Kung hindi tayo gagawa ng paraan, talagang hindi tayo aahon sa hirap. Huwag mong asahan ang swerte. Basta lang darating yan ng hindi mo alam. Kaya mag-isip tayo kung papaano natin makamit ang mga pangarap natin. Ha? Ano naman ang gagawin natin? Anong nasa isip mo para magkaroon tayo ng pagkakataon na makakilala tayo ng manliligaw na may kaya sa buhay? Ang mabuti pa, humanap tayo ng trabaho doon sa mall. Baka sakaling may makita tayo doon na tutulong sa atin. Alam mo, Bes, di na ako makapagtitiis pa. Kahit matanda na at kayang ibigay sa akin ang ginawa sa buhay, ay papatulan ko na. Ano? Naku naman, Bes. Desperada ka na talaga sa iniisip mong yan. Pero ikaw ang bahala. Kung yan ang desisyon mo, wala akong magagawa. Pero hindi ka magkakaroon ng anak kung ang magiging asawa mo matanda na. Huwag kang mag-alala, Bes. Ang hahanapin ko ay yung may 3 M. Nang ibig sabihin ay matandang mayaman, madaling mamatay. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Ano ka ba naman, Claudia? Hindi ka ba nakakaintindi? May importante akong kakausaping tao. Sinundan mo pa ako rito. Paano naman, Manny? Ilang araw na hindi ka pumunta sa bahay. Kaya kinakabahan ako. Baka may iba ka nang nililigawan. Ano? Pambihira ka naman, oh. Ang kitid talaga ng utak mo, ano? Alam mo naman, busy ako sa negosyo ko, eh. Kaya hindi kita maasikaso. Ayan, naiinis ka na sa akin. Para bang ayaw mo na akong makita. Di gaya noon, masaya ka. Pero ngayon, baliwala na ako sa'yo. Kasalanan ko ba na sobrang pagmamahal ko sa'yo? Kaya ganyan ka na. Para bang nagbago ka na sa akin. Alam mo, Claudia, ayaw ko ng makulit na babae. Huwag mo nga akong diktan sa mga gusto kong gawin. Alam ko ang aking pananagutan sa'yo. Kaya huwag mo akong madaliin. Meron lang akong kailangan sabihin sa iyo, Manny. Kaya hinintay kita. Pero hindi ka dumating. Kaya pinuntahan kita dito sa opisina mo. Ano bang gusto mong sabihin sa akin? Sige na, sabihin mo na. Para matapos ng usapan natin ito. Alam mo, Manny, importante talaga ang sasabihin ko. Kaya huwag ka sanang magalit. Mas matutuwa ka sa ibabalita ko sa iyo. Pwede bang huwag mo na kang bitinin? Kung ano yung sasabihin mo, sabihin mo dahil nagmamadali na ako. Manny, magkakaroon na tayo ng anak. Kaya sa lalong madaling panahon ay magpakasal na tayo. Baka malaman ng magulang ko, itatakwil nila ako. Ano? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na hindi pa pwede na magbuntis ka? Dahil hindi pa ako nahanda na magkaroon ng responsibilidad. Busy pa ako sa papaulad ng negosyo ko. Naiintindihan mo ba? Hindi pa pwede na magpakasal tayo. Delia, naririto na naman ako. Sana'y maunawaan mo ako kung dadalawin kita. Di ba sinabi ko na sa'yo na huwag mo na akong istorbuhin? Ang kulit mo naman eh. Pagpasensyan mo na ako, Delia. Hindi ko kasi matiis na hindi kita makita. Hindi ko lang mapigilan ang nararamdaman ko para sa'yo. May sasabihin ako sa'yo, Dika. Ang mabuti mong gawin, magtrabaho ka muna para makiipon ka ng pera. Kung sakaling gusto mo nang mag-asawa,
Hindi yung aasa ka sa iyong mga magulang. Huwag kang mag-alala sa bagay na yan. Kaya kung ibigay ang gusto mo, sabihin mo lang sa akin. Hindi pwede yan na ibili mo ako ng kahit ano. Dahil alam ko na may kapalit. Hindi ko gagawin yan. Basta mahalin mo lang ako. Ay, lubos ang kaligayahan ko. Mahal na mahal kita, Delia. Alam mo, Dick, wala akong nararamdaman sa'yo. Kaya sana, humanap ka na lang ng ibang liligawan mo. Hindi ko magagawa yun, Delia. Kaya habang wala ka pang nobyo, ay huwag mo akong pagbuwalan na dalawin kita dito sa inyo para patunayan ang tapat kong pagmamahal sa iyo. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Anang, bakit wala pa dito si Delia? May pinuntahan naman sila ng kaibigan niya na okasyon. Ay, wala naman ikog. Kundi pumunta sa bayan para maghanap ng trabaho sa mall. At nang may pagkukunan daw tayo ng pambili ng ating makailangan dito sa bahay. Ganun ba? Mabutit na isipan niya yan. Kung hindi, baka di na tayo kakain. Ay, dako, hindi naman pabayang anak si Delia. Kaya huwag kang mag-isip ng ganyan. Alam niya na kung hindi siya kikilos, malabang, guto mga ating abutin. Kaya, nagpahinga lang siya ng konti. Ay, akala ko kasi wala na siyang plano na magtrabaho. Pero naisip din pala ang ating kalagayan. Oo, tama ka dyan, Iko. Hindi gaya mo na nag-i-standby ka na dahil ikaw ay tamad at aasa ka na lang kay Delia. Kaya ang bukirin natin ay pinasaka mo sa iba. Sayang yon. May kahati tayo dun sa aanihin sa bukid natin. Naku, sayang talaga. Marami rin ang nagpupunta dito sa mall. Hindi naman sila bumibili, kundi nag-i-standby lang para malamigan sila. Dahil nga ang init ng panahon. Saan kaya ako pwedeng mag-apply dito ng trabaho? Teka, sa banda ron. Baka sakaling may hiring doon. May bakante na trabaho. Ay, naku. Ang hirap nga ng buhay. Sigurado na nag-aalala na rin si inay dahil sinabi niya na malapit nang maubos yung perang ibinigay ko. Teka, tignan ko muna itong dala kong papeles. Baka may kulang. Ay! Aray ko! Ano ba? Hindi mo naman tinitignan ang dinadaanan mo eh! Sorry, miss. Nagmamadali lang kasi ako eh. Para maabutan ko yung taong kausap ko. Gwapo naman ng lalaki yun. Parang siya ang tipo kong lalaki. Sana makilala ko siya. Sana! Ano kaya ang mangyayari sa tagpong yun? Muli pa kayang magkita? Sina Delia at ang lalaking yun? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikalawang yugto ng liham kasaysayan na pinadala ni Delia. Dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola,
Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.